Lisa Araneta Marcos at Martin Romualdez pinatakas na pa Amerika. Si Saldico, nako, eto naman pala, lumabas din ng may totoong plano sa pag-alis ni Congressman Saldico. Malupit. Malupit kang bata ka. Noong nakaraan po, sa palagay ko kasi sa palagay ko, ako yung unang naglabas na itong si Congressman Saldico ay wala na sa Pilipinas. At maraming mga tansu vlogger ang tumaas ang kilay. No, maraming tansu vlogger ang tumaas ang kilay kasi nga unang-una po tayo po ang naglabas ng balita nun na itong si Saldico ay nasa ibang bansa na nga. At ayun nga, sinabihan po ako ng ibang mga vlogger dyan na fake news. Fake news daw ang mga ibinabalita ko. Lalong-lalo na daw dito sa kanilang bossing na si Saldico. O ngayon, sino ang fake news? Ha? Tanungin ko nga kaya, sino ang fake news? Sino ang fake news ngayon? Ultimong GMA ibinabalita na. Ha? Sino ngayon ang fake news? Pero ang pinakamalupit dito, sino ba talaga ang nagpatakas kay Saldico? At bakit hinayaan ito ng Administrasyong Marcos? Yan yung pinakakatanungan dyan. Bakit pinayagan ni Marcos Jr. na makalayas etong si Saldico dito sa bansang Pilipinas? At bakit mo ginawa yun na alam mo naman na involved si Saldico sa issue ng flood control budget? Bakit mo pinalis? At eto nga, may mga balita nga na eto pala talaga si Lisa Araneta Marcos ang nagpalayas kay Saldico sa Pilipinas para hindi sila mabuko. Balita lang naman yun. Huwag kayong mag-alala. Pero mabalik ko tayo doon. No? Ano, mga tanso vlogger, nabingo na naman kayo. Kaya sabihan nyo akong fake news na si Saldico wala na sa Pilipinas. Ano ngayon? Puta na, boss nyo, hindi nyo alam kung nasan. Pero talaga nakakahiwaga ho dito. Bakit pinayagan to ni Marcos Jr.? No? Doon talaga tayo magtataka. Bakit kaya pinayagan ni Marcos Jr.? Bakit pinayagan ng DILG na pumunta ng Amerika si Saldico? May nangyayaring investigasyon sa flood control. Why? Why are you do that, motherfucker? Grabe, no? Doon pa lang talagang lumalabas na mga banateros, mga kabiyaya, na ito ay paandar lamang ni Marcos Jr. Biruin mo, yung isa sa pinaka talagang controversial na congressman na involved dito sa nakawan sa flood control, anak ng teteng pinapunta nyo na ibang bansa. Kesyo magpapagamot daw doon. Kesyo magano daw, kesyo may gagawin daw doon. Ang tanong, babalik pa ba? Yan ang pinakatanong, babalik pa kaya? Haharap pa kaya sa mga hearing? Yan ang tanong diyan. So ito yun, ito panoorin agad natin para baka sabihin na naman ng iba dyan, fake news na naman tayo. Nasa Amerika na si Bicol Representative Elizalde Co. Paktay. Pinagpapaliwanag kaugnay sa mga isiningit Paktay. sa 2025 national budget. Batay po yan sa record ng Kamara kung saan nakasaad ding no-show si Co sa batasan mula pa noong magbukas ang sesyon ng 20th Congress. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa kauna-unahang pagdinig ng House Infrastructure Committee nitong Martes, hiniling ng ilang kongresista na imbitahan si Bicol Representative Elizalde Co para ipaliwanag ang budget insertions sa 2025 budget noong siya ang chairperson ng House Appropriations Committee noong 19th Congress. Pero batay sa journal ng Kamara, simula na magbukas ang 20th Congress noong July 28, hindi pa dumadalo sa sesyon si Co.
Sa loob ng 7 linggo, 4 na beses siyang absent without notice, habang may isang absent siya with notice. 4 na beses din siyang inilistang hindi dumalo sa sesyon dahil may dinaluhan siyang committee meeting o kaya'y nasa official mission. Sabi ng kapwa niya ako Bicol Party List Representative na si Alfredo Garbin Jr., napunta po, pero ang pagkakaalam ko po, absent siya nung SONA. Pero napunta po. Ang pagkaalam ko po, hindi siya nag-appear to any committee hearings or session. batay sa records ng Kamara, nasa Amerika ngayon si Ko. I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. I understand he is nasa United States siya for Ang itsura nito, no? Ma'am, wag mo nang landiin yung ano mo. Wag mo na pong landiin yung pagsasalita mo. Actually, report. Wag mo na. Ma'am, parang hawa mo na. Di bagay eh. Ha? Oh, sensya na po ha. Pero hindi kasi bagay po eh. medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. Let's confirm, hinatid na yung anak niya sa Boston University. And in time also for his regular check-up doon. So pakahatid niya, ngayon nagpa-check up siya, but he was advised by the doctor to have an extensive check-up kasi wala. Yung may na-mention sa akin na parang 90/60 ang baba daw ng blood pressure niya. So he's still in the United States. Yeah, ito, ang hirap dito kapag ano na, nagkakasakit. Putik na yan. Saka ito ito po, may sasabihin ako sa inyo. Wait lang, ayusin ko lang yung headset ko. Sa totoo lang po talaga. Simula po nung umalis si Saldico sa pagiging chairman of, tama ba? Ano bang pagkakaano nun? Nakalimutan ko lang, wala lang sa isip. Wala na talaga sa ibang sa Pilipinas. No, matagal na po, hindi po ngayon yung inilalabas ng mga mainstream ngayon na ang kanilang source na nasa ibang bansa na si Saldico, matagal na hong nandoon. Simula pa lang nung nagkaka-issue ng may blanco sa sa 2025 BICAM report. Simula pa lang noon, eto ngayon, palabas na lang niya ng mainstream media na kunwari, may source sila na nandun, pero matagal na hong nandun si Saldico. Naku po! Nagilan nyo kami. Oo, masyado na namin mga kabisado galawan nyo, kaya alam na namin yan, no? Matagal na pong nandoon si Saldico sa Amerika. Hindi lang nung pumutok yung flood control issue, hindi lang. Alam na nila eh. Kaya nga, tingnan nyo ganito yan eh. Pumunta si Saldico sa Amerika pagkabitiw niya bilang chairperson doon sa isang na yun. Basta yun na yun. Diba pinalitan siya ni Saldico. Pagkapalit sa kanya ni Saldico tuloy, ni Kimbo, diba? Umalis na agad siya pa ibang bansa. Doon na agad siya. At ang setup ganito. Ang setup, kunwari magagalit si Marcos Jr., sa mga tiwaling congressman na rito sa flood control. Pero yung pinaka dapat tatanungin dito sa issue to wala na rito sa Pilipinas, matagal na. Bago, tignan nyo yung nito. Tignan nyo yung sinabi nitong kasama niya na si Alfredo Garbin Jr. sa Ako Bicol Party List. Diba nung SONA wala na? Kasi nga, wala na talaga si Saldico sa Pilipinas. Wala na. Ang sige, kalimutan na natin yun. Wala tayong pakialam doon na nandun na siya agad. Ang dito, bakit pinayagan ng DILG na lumuwas sa ibang bansa? Etong si Saldico, at kasi pangbabastos to eh.
No? Pangbabastos ho ito ng sa administrasyon sa mga Pilipino. Bakit pinayagan ng administrasyong Marcos na makaluwas itong congressman na to? Na alam niya naman na siya ang pinaka number 1 na kailangan sumagot sa mga katanungan papatungkol sa anomalya dyan sa flood control. Bakit nyo hinayaan? Yun yung pinakatanong dyan eh. Diba? So ibig sabihin, hindi nyo nire-respeto ang bawat hinanaing at kagustuhan ng bawat Pilipino na magsalita na si Saldico mapatungkol sa flood control. Ganun lang ho yung kadali. Ayop na yan. As we speak. Ang pagkakaalam daw ni Garbin, umalis si Ko noong nakaraang linggo. So tingnan mo, kapwa niya ako Bicol Party List. Kasamahan niya yan dun pero kunwari walang alam. Impormasyon dito si Abante, pero pareho nilang hindi alam kung kailan ang balik ni Ko. Noong Enero, bumaba sa pwesto bilang chairman ng House Appropriations Committee Yun. ng 19th Congress. House of Appropriation. No. Yan na, game. Si Ko. Nangyari ito sa gitna ng issue sa AKAP o ayuda para sa Kapusan Kita program sa 2025 national budget na pinangangambahang magagamit sa politika. Sabi noon ni Ko, kusa siyang umalis dahil sa isyong pangkalusugan. Wow. Isa sa mga naniniwalang dapat magpaliwanag si Ko tungkol sa budget insertions ay si Navotas Representative Toby Chanco. Hamon kay Chanco ng Ako Bicol, If that pertains to the budget of 2025, then that's an act of Congress that was approved by Congress and signed into law by the President. And he himself participated and cast his vote in the affirmative in its approval. Ngayon, kung may nakikita siyang illegality, ang hamon na lang natin siguro, mag-file na lang siya ng kaso sa anumang korte at ilabas na yung kanyang mga ebidensya. Huwag niya ako sabihan kung anong gagawin ko. Gagawin ko kung anong gusto ko. Gawin nila kung anong gusto nilang gawin, no? Kung sinasabi niyang malicious insinuations, ganun kamanhid na ba kami? Hindi namin nararamdaman yung galit ng tao? Ibig sabihin ba walang issue ng corruption sa Congress? Ako lang ba nagsasabi? Siguro lumabas-labas sila. Makinig sila sa tao. Sobrang nagalit ng tao sa amin. para sa GMA interview. Alam nyo, may doon may punto doon si tawag dito. Ano ba itong lumalabas na to? Ayan pala yan. May punto dito tawag dito si Congressman Toby Tiangco. Diba? Yan ang hirap sa kanila eh. Hindi nila alam kung ano yung hinanaing ng taong bayan. Paano kasi, anong pakialam nila sa atin? Ito na nga lang, ito, pinaka madaling katanungan. Simula't lola ko pa, hanggang sa mama ko, papat mama ko, hanggang sa akin na, hanggang sa dumating na sa anak ko, hanggang sa mapunta na sa kapopuan ko, ito yung palagi natin naririnig. Na hanggang ngayon, bakit hindi pa rin malutas-lutas itong problema to? Ang dami nang tumakbo ng mga politiko sa bansang Pilipinas na ang tanging sinasabi nila, pagbabago. Putang ina, hanggang ngayon wala. Kahit papano, yan, nakatikim tayo ng tunay na pagbabago nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero simula nung mga nangako hanggang sa Marcos, Aquino, Erap, sino pa ba, Gloria, Ramos, di ba? Hanggang sa bumalik ulit sa Aquino, hanggang ngayon Marcos ulit, putang ina. Hanggang ngayon wala namang pagbabago yung pinagsasabi nyo. Totoo lang paulit-ulit na yan. Siguro kung talagang totoo yung sinasabi nila na pagbabago, baka mas upgraded pa tayo sa mga alien. Baka di hamak na mas mas di hamak na tinatawag na baka tayo ang pinaka first world country. Baka mas maganda pa sa ating, baka nangunguna ang Pilipinas sa pinakamagandang bansa sa buong mundo.
Nak ng teteng, ang dami ng ano. Damako kayo, pagbabago. Malasakit, pagbabago. Utang ina, saan kayo ngayon? Pagkatapos manalo, wala na. Di ba? Kahit papano, buti ka mo, nakatikim tayo ng 6 na taon. Talaga, sa totoo lang, na kaluwagan. Kahit papano, mapayapa na pamumuhay nung panahon ng mga Duterte. Safe ang mga kabataan. Safe ang mga kababaihan sa mga adik na mga rapists. 'Di ba? Safe ang mga kabataan sa mga holdupper, safe ang mga tao sa mga holdupper, mga magnanakaw, mga makakaliwa. Safe ang mga kababaihan. Sa loob lamang ng 6 na taon. 'Di ba? Tangina, yung sumunod na ngayon, mas grabe pa eh. Sa totoo nga lang, yung sinasabi ng mga politiko pagbabago, putang ina nyo, kayo lang yung nabago, kami hindi. Nabago ba buhay ng mga Pilipino? Hindi. Buhay nyo nabago. O katulad na lang niya ni Kimbo. Dating nagtatricycle, ngayon naka-customize van na. Customize. Tama, customize. O si Benny Abante, dating pastor, bilyonaryo na. O, ikaw ba naman kung milyonaryo ka lang, mabibili mo yung 18 million na sasakyan with bulletproof? Diba? Tangina nyo, wala kayong napabago sa buhay ng mga Pilipino. Oo, buhay nyo lang ang nabago simula nung hinalal kayo ng mga Pilipino, yun ang totoo. Mga buwisit kayo. Nakakagago lang no? Dahil ilang beses tayong ginagubuti na lang talaga kahit papano sa tinagal-tagal na panahon na talagang naghahanap tayo ng masaganang pamumuhay, mapayapa. Kahit papano ibinigay ng Panginoon Diyos ang mga Duterte sa atin eh. Nakatikim tayo dun eh. Pero ang masakit nga lang, bagay may kasabihan, hindi puro sarap, may hirap din. Ang masaklap dito, pinasarap tayo ng 6 years. Pagtapos ng 6 years, eto, sobrang hirap ang pinapadana sa atin. Pero matutuldukan din to. Hindi naman nabang buhay, nandiyan kayo eh. Susunugin mo eh. Tana, pare-pares lang naman din tayo magiging ililibing sa lupa. Depende na lang kapag in-remake kayo. Pag in-remake kayo, abo na lang. So ganun pa rin yun, no? Wala tayong magagawa dyan eh. Sa panahon yan, pag panahon na ni BP Sara, doon na lang tayong bumamit talaga siguro. So ito po, panoorin natin. Yung namang about sa investigation sa flood control, yun, nagpatuloy sila. Yun nga, nag-reach ng point na nag-question kasi si Congressman Irice kay former Secretary Bunuan, tinatanong kung sino yung alam ba niya yung mga insertions na lumaki yung pondo doon sa budget from 900 plus billion umabot ng 900 billion umabot ng 1.08 trillion yung budget ng DPWH. So ang sagot ni Secretary Bunuan, hindi niya alam yun, no? Hindi nagkonsulta sa kanya yung BICAM. Yun yung point ni Congressman Irice, bakit hindi natin ipatawag yung former chairman na si Saldico at saka yung sa Senate na si Senator Crispo para mag-explain, no, kung anong ginawa doon sa Bicameral Conference Committee. Na ako naman ay nag-second, no. Nag-motion na ipatawag si former chairman Saldico. Bakit sila nag-oppose? Kung wala tayong kinatatakutan, let him explain. Kung wala kayong tinatago, ilabas yun na si Saldico. Yun ang mahirap eh. Tapos sasabihin natin, we will investigate. Ano ang iimbestigahan? Naunahin ko lang. Wala yung boses natin. Kaya pala nung nagkaroon ng hearing sa Kamara, pinapatawag ng ibang mga congressman si Saldico. Tapos yung ibang congressman tutol, yung pala wala na sa Pinas. Ang galing din. Ang galing nyo, mga kupal kayo.
lang po yung sa version po ng Kamara sa investigasyon. Muli po ninyong binasa during that investigation yung naging privilege speech ninyo. And at the same time po ay meron po kayong pag-second the motion dun sa hiling ni Congressman Erice na merong pinadadalo doon ng mga sinasabi na involved ng mga congressman. Ano po muna yung assessment po ninyo sa sariling version po ng Kamara ng investigasyon po patungkol po dito sa ano muna, yung pinag-usapan nating anomalya sa flood control? Actually, unang-una yung version sa investigation sa Kamara. May binasa ako yung actually hindi yung privilege speech, question of privilege ko. Last August 11, sinabi ko na sa plenaryo yung aking opinion na ako ay hindi sang-ayon na gagawa ng investigation yung Kamara, no? Walang maniwala sa ating impartiality because we all know na pag-iimbestigahan natin yung mga kasama natin because as reported may mga sangkot na mga kongresista na mga contractors. So yun yung aking punto doon. So ang suggestion ko nga, why should we proceed? Why not create an independent body or allow the Ombudsman or the Commission on Audit to conduct the investigation? O suggestion ko, pareho sa Hong Kong na very stricto at pareho sa Singapore na meron silang independent anti-corruption body na walang political pressure, no? Parang independent talaga. So kung ganon, mas maganda yung takbo because whether we like it or not, yun ang sabi ko doon sa aking speech doon sa plenary at inulit ko, whatever is the result, kung in favor man or against o kung may i-accuse man tayo o sabihin walang kasalanan ito, walang maniniwala sa atin kasi kasalanan natin yan. Kasamahan natin yan, no? Kasamahan natin yan. So mahirap na. So yun namang about sa investigation sa flood control, yun, nagpatuloy sila. Yun na nga, nag-reach ng point na nag-question kasi si Congressman Erice kay former Secretary Bunuan, tinatanong kung sino yung alam ba niya yung mga insertions na lumaki yung pondo doon sa budget from 900 plus billion umabot ng 900 billion umabot ng 1.08 trillion yung budget ng DPWH. So ang sagot ni Secretary Bunuan, hindi niya alam yun, no? Hindi nagkonsulta sa kanya yung BICAM. Yun yung point ni Congressman Erice, bakit hindi natin Lo mo, Bunuan. Hindi mo alam, putang ina, DepEd Secretary ka, di mo alam, tarantado ka ba? Kagaguhan no? Ang lakas manggago nitong mga to, no? Ang lakas manggago. Secretary ng DPWH ka, di mo alam, tanga ka ba? Wala ka, lagi na lang kayo walang alam. Pag nabibisto kayo, hindi nyo alam. Tapos ngayon, nagulat kayo, may ghost project niya, ngayon nyo lang nalaman. Samantalang naibigay nyo na lahat ng pera doon sa kontraktor, bubo. Malamang sa malamang dito talaga may ano talaga dito Kung hindi si Saldico, si Martin Romualdez, no? Yang dalawa na yun, hinala ko na yan Yang tatlo, si Bunuan, Saldico, ay hindi pala, yung apat pala. Marcos Jr., Martin Romualdez, Saldico, tsaka yung si Bunuan, magkakakuntsaba yan. Sa totoo lang, magkakuntsaba yan. Sila talaga siguro yung nasa likod ng mga kontraktor na yan. Kasi ito, isipin nyo, katulad na lang sa Diskaya. Paano nila nagawa yun? Ang dami nilang company. 'Di ba? Tapos may bidding, may ano pa daw yan, may bidding, patsambahan lang daw makakuha ng makapanalo daw ng ng proyekto ng project nila. So paano nangyayari? Lahat ng mo, ikaw ang talagang salon-salon nila yung mga proyekto. Doon pa lang maghihinala ka Tapos ang malapit pa diyan, tinanggal si Bunuan, 'di ba? Ngayon yung tinanggal si Bunuan, dapat pagkatanggal kay Bunuan, rekta ka nasuhan na agad. 'Di ba? Pero bakit hindi ka nakasuhan? Pangalawa, si Saldico wala na sa ibang bansa.
Pangatlo, isa sa may mga hawak ng budget ng Pilipinas na si Martin Romualdez. Walang imik ngayon. Papatungkol sa flood control. 'Di ba? So ganyan sila kalupit eh. Talagang malamang kaya hindi umiimik tong mga kontraktor na to kasi alam nila na delikado sila kapag binagsak nila yung mga nasa likod nila. Patawag yung former chairman na si Saldico at saka yung sa Senate na si Senator Crispo para mag-explain kung anong ginawa doon sa Bicameral Conference Committee. Na ako naman ay nag-second, Ako ang nag-second doon. Ang point ko ay seconded the motion of Congressman Iris kasi sabi ko noong August 4 nag-privilege speech ako diyan sa plenaryo at kini-question ko kung maalala nyo, I think na-interview nyo rin ako doon. Ang daming questionable ginawa sila sa automatic appropriations. 14 special laws kanilang inamindahan, kanilang dinagdagan yung mga naka-earmark na revenue na hindi pwedeng galawin dahil mayroon ng pondo na nakalaan para doon. So ang sabi ko noong August 4 na speech ko the 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Philippine Congress. Since August 4 hanggang doon sa aming hearing kahapon, ang nangyari, which was September 2, from August 4 to September 2, wala man lang nag-dispute, wala man lang nag-deny na nagsabi na hindi totoo yan. Sinabi ni Kong maganda yung i-explain ko na during my time, pag may marinig kami na gano'n, question sa previous budget, for example, previous budget na kung ako ang nag-sponsor, tatayo talaga kaagad yung former chairman. Tatayo yung former chairman kung ikaw ang nagbasa at sasabihin, i-explain kung ano nangyari. Ito ngayon, pinabayaan lang, walang explanation, walang na-explain. So, yun ang sabi ko kahapon, medyo tumaas nga yung boses ko. Sabi ko, hindi ba ninyo kayang i-refute yung sinabi ko? Hindi nyo ba kayang i-question yung sinabi ko na yung 2025 budget, yung pinaka-corrupt na budget? So, ang ibig sabihin yun, kung hindi nila kayang salungatin yung sinabi ko, ang ibig sabihin totoo na corrupt yung budget. Kaya nga, mas maganda kung maka-attend sila sa investigation para ma-explain nila kung ano yung point nila. Hindi naman ako nag-accuse na sila ang may kagagawan, pero being the head as chairman, may command responsibility, sila dapat ang mag-explain kung paano pumasok yung mga insertions. So yun yung aking punto kahapon MJ at saka Advar. Opo, kumbaga patay mali siya lang ba sila? Dahil ang gusto nilang malihis yung issue na yun. At mapag-uusapan lang itong flood control project lang para medyo, alam mo na, hindi matouch yung 2025 budget sa kabuuan na nabanggit nyo nga po, pinaka-corrupt na budget. Actually, kung ano yung ginawa sa flood control is part and parcel of the entire DPWH budget. Yung buong DPWH budget na massacre din, na manggol yan. And sa totoo lang, hindi lang DPWH, halos lahat ng agencies ginalaw nila. Mayroong mas grabe ang mga dagdag bawas na ginawa. Yung point nga, sinasabi ko, manggel beyond recognition, very corrupted nga yung budget. Alam mo, lahat ng agencies, halos lahat ng agencies, name it, DA, DTI, Tourism, DPWH, DSW, halos lahat except one. DBM lang ang hindi nila ginalaw. Pati yung automatic appropriations, special fund, ginalaw yun lahat. So sabi ko, grabe talaga ito ang ginawa. Trigger happy yung ginawa doon sa budget. First time na nangyari ito. Saka ito kung maaalala nyo, ulitin ko ulit
Ipapaalala ko sa inyo bago ko sabihin yung isa. Sinabi ni Vice President Sara noon na kung talagang sinang-ayunan niya lamang yung ganitong gawain nila Martin Romualdez, Saldico at Marcos Jr., hanggang ngayon bati-bati pa rin sila. Hanggang ngayon ay hindi siya pinapabagsak or gustong pabagsakin ng Administrasyong Marcos kung sinunod niya lang yung kagustuhan niya. Saan ba nagsimula yon? Natatandaan nyo dati, di ba? Na merong budget na hinilalagay sa Office of the Vice President. May isang budget na ibinibigay na ang mangyayari lalagdaan ng napakalaking budget, tapos ang darating lang doon sa Office of the Vice President ay kulang-kulang. Halimbawa, 20, sabihin na natin na 10 billion. 10 billion ang inilalaan dun sa budget na yon para sa Office of the Vice President. Pero yung totoong makukuha lamang ng Office of the Vice President ay 5 billion lamang. So may kaltas na 5 billion. Dati, ikinuwento yan ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko na lang alam kung saan, medyo matagal na rin yun eh. Pero naikwento niya yan. Ganyan yung nangyayaring kalakaran. No, kaya parang napatanong siya na, bakit ganyan yung gagawin nyo? So yun nga naman, ang gagawin, naka-audit naman doon na 10 billion yung ipinasang budget, pero sa totoo lang 5 billion lang. Kasi yung 5 billion nandun sa bulsa ng tatlong hinayupak. So sinabi ni Vice President Sara Duterte noon yan. So ganito naman ang nangyayari sa flood control. Halimbawa Diskaya. Or sabihin na natin na ano ba yun? Wow Builder ba yun? No? O Wow Builder, yung yung nakayuko na lalaki, Yung maraming memes ngayon sa iba't ibang social media platform. Halimbawa yun, ang kontraktor ay binigyan or nakakuha ng proyekto ng, sabihin na natin, 76 million. Isang project lamang yan sa Bulacan. Yung 76 million na yun, diba? Yung 76 million na yun, yung kalahati doon mapupunta sa bulsa ng isang congressman. Or kung ano pang politiko yan, kung senador ba or congressman. Tapos yung kalahati mapupunta sa kontraktor. Ang pinakamalupit pa dito, dahil nga sa laki ng pera, wala nang napunta doon sa mismong proyekto, kaya nga nagkaroon ng ghost project. Yan ang kalakaran dyan hanggang ngayon, na noon pa man ginagawa na yan. Kaya nga tama yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi lang tayo sa flood control mag-focus, kundi sa lahat ng proyekto na ginagawan ng or pinagdadaanan ng DPWH. Sa totoo, nasa kanila naman lahat. Kalsada sa kanila. Diba? Diyan dumadaan niya lahat ng proyekto. Sa DPWH yan dumadaan. So ibig sabihin lahat yan may korupsyon. May korupsyon nga sa flood control. Sa iba pa kaya? Kaya nga nagkagulo-gulo Kaya nga itong kampo ni Marcos ay talagang gustong pabagsakin si BP Sara kasi nga hindi sumangayon. Si Vice President Sara Duterte nasundin yung kagustuhan nila na mangurap ng mangurap, magnakaw ng pera ng taong bayan. Diba? So ganyan ang nangyayari ngayon, tapos ngayon biglang papalayasin. Obvious na ang may kasalanan dito. Martin Romualdez tsaka si Saldico, tapos si Bunuan, tapos walang pakialam yung gobyerno. Kesyo nandoon, pupunta doon sa mga district, tignan yung mga walang project, tapos hindi mo mapakulong yung tatlo. Bobo ka ba? Opo, nabanggit ni Majority Leader Sandro Marcos na parang hindi dapat na mag-imbestiga dito itong Kamara kasi nga naakusahan na possible involved dito sa mga anomalyang flood control projects, pero yet naituloy pa rin po, Congressman. Ano po kaya? Kasi
ang dating dito ng taong bayan, parang ano pang silbi diyan? Kayo yung inaakusahan tapos kayo hindi nyo nga maiharap yung mga napapangalanan na ng mga possible na mga involved, napapansin din na parang ililihis, parang sige, i-invite na, meron pang isang panayam sa telebisyon ng isang kongresista din dyan sa Maynila na bakit hindi maimbita o kasama ba sa iimbitahan si Congressman Ko, sabi niya, nakapokus daw sa 15 na mga malalaking contractors as per sinabi ni dating ni Pangulong Bongbong Marcos, pero yet yung 15 na yon kasama yung kumpanya na sinasabi na ang may-ari pamilya ni Congressman Ko. Parang ganun, pero yun nga, bakit na ituloy kaya ito, Congressman? Ako ay nagtataka din, no? Pareho tayo. Kahit doon sa Kongreso, may mga nagtatanong din. Yung mga kuro-kuro, nag-usap-usap kami. It's not really good kasi katulad kahapon, may sitwasyon na nag-motion na ipatawag si former chairman, Saldico. Bakit sila nag-oppose? Kung wala tayong kinatakutan, let him explain. Totoo. Kung wala kayong tinatago, ilabas. Kaso paano nila mapapatawag gano'n? Hindi, may point din naman sila. Paano nga namin papatawag si Saldico? Nasa Amerika nga naman. Ayun yung pinupunto ng ibang congressman na bakit tinututulan nilang ipatawag si Congressman Saldico. Paano nga nila mapapatawag? Nasa Amerika na. Okay, mabalik tayo dun sa sinabi ko kanina na hindi lang dapat flood control ang mapag-usapan. Ha? Ito po, may balita. Ipapakita ko sa inyo, ha? Ito. Corruption din. Councilor na contractor. Ulitin ko, ha? Ayan po yung title. Ayan, angat ko pa. Natabunan ni PRRD. Councilor na contractor. Ayan, ha? Blue natin. Ay, nasa na yan? Dito natin yan. Ayan, Councilor na contractor. Councilor na contractor pa. 100.3 million road stud project sa Batangas. So ito yan, ito na yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Lumabas na, 'di ba? Ito yung patunay na hindi lang talaga dapat tayo sa flood control mag-focus, kundi pati dito. Ito, panoorin nyo. Control ang may kababalaghan. Sa Batangas kasi, may natuklasang questionable parang rated K lang ang ating team. Ang kababalaghan. detalye ng report ni Lyja Bonso live mula sa Batangas City. Lyja, ano ba itong umano'y yung kababalaghan na inyong natuklasan dyan? Yan. Matinding kababalaghan yan, ha? Corina, sa datos na nakuha natin mula sa DPWH website, napag-alaman natin na 2nd District of Batangas pala ang nakakuha ng pinakamalaking contract cost para sa reflective roads. Kita mo, sasabihin na naman ni Bunuan dyan, wala siyang alam dyan. Projects dito sa Region 4A mula 2022 hanggang 2025. At nakita rin natin na ang proyektong ito ay hawak ng kontraktor na Kisha Construction and Supply na sa ating pagsisiyasat ay pagmamay-ari pala ng Tanawan City Councilor at Civil Engineer na si Potenciano Mendoza na Tanawan. Hinagilap ng Billionaire News Channel si Councilor na Tanawan. Sa ating panayam sa telepono, tinanong natin kung pamilyar siya sa mga reflective road studs. Ito ang sagot niya. Familiar po kayo, Councilor, sa road stud? Yung mga reflectors po sa daan? Ay, hindi po masyado, pero narinig ko na po yan. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, nagkakahalaga ng 101.3 million pesos ang nag-iisang project na ito ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders Inc. Pangatlo ito sa mga cat-eye projects na may pinakamalaking contract costs mula 2022 hanggang sa kasalukuyan. Sa ating panayam, kinumpirma rin na family business nila ang Kisha Construction and Supply at ang manager nito. Pero nang tanungin namin kung proyekto nila ang naturang may pinakamalaking budget for studs, i-verify ko lang ho doon sa sekretary ko, ha? Kasi pag may sano kasi Putay na! Family business, Jo!
Hindi mo alam, mas alam pa na sekretary mo. Ang lupit. Ay. Verify ko lang sa sekretary ko Mga ganyan, may mga nanghihiram po ng mga license. I-verify ko lang. Kasi marami kasi mga project naman minsan. Baka maraming license si Councilor. Oo. Eto nga nakalagay, engineer Potenciano Sani Natanawan Councilor Tayuan City. Hiram, ganyan. Yung iba nanghihiram din. Kami hiraman ng license. Corina, sa ating panayam, dalawa ang ating natuklasan. Una, may contractor na may hawak ng government position at ikalawa naman ay may hiraman umano ng lisensya na nangyayari sa ilang... ulitin natin sinabi na reporter. Ikalawa naman ay may hiraman umano ng lisensya na nangyayari sa ilang... Corina, sa ating panayam, dalawa ang ating natuklasan. Una, dalawa ang natuklasan. Ano? May contractor na may hawak ng government position. May contractor na hawak ang government position. May contractor na nasa position pa sa gobyerno. Councilor to councilor. What if pa sa Congress? Diba? What if pa sa Congress? Kung ito nga nakakalusot sa Congress pa kaya? At ikalawa naman ay may hiraman umano ng lisensya na nangyayari sa ilang road projects. Nako. At nang puntahan din natin kanina ang sinasabing location ng proyekto ng Kisha Construction and Supply, base sa mapa at sa mga nakausap natin sa City Hall, ay wala tayong nakita ni isa na cat eye or reflective road stud sa daan na ito. Corina. Batay. So, Lydia, ito ay, ano ba ito? Substandard o hindi naman siguro ghost project? Kung hindi, ang nadiskubre lang natin ay ang pag-aari, yung may pag-aari ng contracting firm ay yung konsehal. Tama ba? Nabawal yun. Yes po. Yes. Ayun. Yes, Corina. Nakita natin na ang isang contractor ay mayroon ding government position na hawak. Ano ang sabi ng district engineer dito sa proyektong ito? Kanina lang nakapanayam din natin si District Engineer Sonia Paglikawan at kinumpirma niya na sign siya sa contract na ito with Kisha Construction and Supply. Ngunit nung tanungin namin kung alam ba nila na konsihal nga ang may-ari ng contractor na ito, sinabi nila na hindi raw nila tinitignan ang background ng contractor kung hindi dumidepende sila sa competitive bidding. If na yan, hindi tinitignan yung background ng contractor. Baka ganun din yung style ng DPWH. Kaya ang daming ghost project. Corina. Okay, maraming salamat Lydia Bonso, nag-uulat live mula sa Batangas. Yan so tama nga yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi lang tayo sa flood control talaga tumutok, kundi sa lahat ng proyekto yan, sa kalsada, yan katulad nga yan, yung bagong budget, 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6 trillion para sa edukasyon. So yung iba dyan, may mga proyekto dyan na pagpapagawa ng mga eskwelahan para sa mga kabataan, para sa mga Pilipino. So maaari yan talaga. Then tutukan din natin yan kasi buhay ang kukunin dyan. Pwedeng kung yung flood control nga gumuho, what if pa sa mga eskwelahan? Wag naman sana mangyari, hindi natin pinapanalangin yun. Pero kagaya nga ng sinabi ko, mas maganda tignan-tignan din natin yun. Malaking pera yun, 6 trillion po ang inilaan na pondo doon. Kaya tama ako at paulit-ulitin ko po yan, sasabihin sa inyo, tama ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi lang tayo sa flood control mag-focus. So yun mga Banateros, mga kabiyaya, nung maikokomento nyo ho dito
Sa mga napag-usapan natin at eto nga yung kay Saldico na di umano ay talagang ipinatakas na ni Martin Romualdez, Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos itong si Saldico sa ibang bansa para wag silang ituro. Anong may kukomento nyo? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. The next performance will start momentarily.